Ayan, good evening everyone. Ayan, welcome back po sa ating YouTube channel. Dito po sa ating segment na Kwentong Kaguro. Ayan, napaka-fresh po ng ating pag-uusapan na to. Kasi magbibigay po tayo ng patas na komento regarding po dito sa trending nag-viral na ating video na si Professor Clarita Carlos ay nagbigay ng kanyang komento sa kanyang interview. Panoodin muna natin ang kanyang sinabi. Therefore, if you want to do any policy changes, that means you pay attention and you invest on the teacher. Do not invest on air-conditioned rooms, classrooms, etc. Because these things can happen even under the papaya tree. But if the teacher is bobo, no learning happens. Ayan, okay. Napakinggan nyo naman yung kanyang sinabi. Remember, actually po, sa gabing ito, kaya naman kinontent natin kasi nag-private message sa akin ang aking friend na kung saan magbigay ako ng komento regarding nga dito sa trending and viral ni Professor Clarita Carlos. Unang point, actually ang pinopoint siguro dito ni Professor Clarita Carlos ay kung hindi mag-e-effort ang mga teachers, kung hindi magpo-provide ng motivation at saka maayos na strategy sa pagtuturo, ay hindi talaga matututo ang mga bata. Okay, yun siguro yung point. And second point niya, na sinasabi niya na kahit pa air-conditioned ang lahat ng classroom o classroom, kung ang teacher ay bobo, yung word na bobo, ay hindi talaga matututo ang mga bata. Okay, paano natin bibigyan ng komento yan? Actually, ako po ay isang head teacher as of now at ako po ay naka-experience na mag-handle ng graders. So meaning to say, naka-handle na po ako ng elementary, nakapag-handle na din po ako ng junior high school, senior high school po sa private school, and of course, college students. Okay? So meaning to say, nakita ko na po yung magkakaiba na level. Ano po, ang pagtuturo ko, yung aking strategy na ginagawa sa junior high school ay iba dun sa ginagawa ko nung elementary. Magkaiba din po ang aking motivation kasi minsan magkaiba din ng acceptance sa kanilang age. Okay? So meaning to say, dun sa word na bobo, no po, ang una natin kasi dun ay yung word na bobo. No po, ako po bilang guro, so much disappointed. Na-disappoint po ako sa word na bobo. Dahil parang sinabihan natin na hindi tayo naniniwala sa qualification standard na naging proseso ng ibinigay ng bawat division office sa DepEd, especially sa pampublikong paaralan, dahil sinabihan natin ang guro na empleyado na bobo. Ano po, para sa akin, hindi ko talaga kaya. Kahit na experience ko ng ma-handle ang different levels ng students, hindi ko kayang magsalita ng isang guro. Kahit pasabihin na natin hindi siya effective teacher, hindi ko siya kayang sabihan ng bobo. Dahil ang word na bobo ay parang katumbas siya ng tanga. Tanga na wala ng gamot, wala ng lunas. Ano po, yun po yung aking interpretation. Ano po, sa viewers natin, kung mamasamain nyo yun po yung para sa aking interpretation ng word na bobo. Para siyang sinabihan mo isang tao o guro na tanga. Ano po, ang point ko dito, kasi kung ang isang guro ay sasabihin mo ng bobo, maaaring yung ginamit ni Professor Clarita Carlos ay hindi yung appropriate word na yon ang dapat ginamit. Acceptable para sa akin kung ang ginamit ay tamad na guro o hindi nag-effort na guro na wala talagang magiging learning ang mga bata. Acceptable po yun sa mga guro. Pero yung word na bobo ay hindi po talaga katanggap-tanggap. Ano po, naiparating ko naman ang mensahe niya, na ipaliwanag ko kung ano yung point ni Professor Carlos, na maaring yun yung point niya. Pero para sa mga guro, na kahit ang classroom ay air-conditioned, ay hindi talaga matututo. Tandaan po natin, magkakaiba po ang kakayanan po ng mga bata. Laking factor po, unang-una, kaya nga po alam natin yung tinatawag na conducive to learning.
Kapag ang environment ng mga bata ay hindi conducive to learning, that may affect also to the learnings. Ano po? Makakaapekto talaga to kung ang bata o sino man pong nag-aaral ay hindi po matututo dahil hindi conducive to learning ang environment. Maaring mainit, siksikan, mabanas, ganun po yun. Ano po? Laking tulong talaga na kung ang mga classroom talaga ay ventilated, may air condition, may aircon po ang mga classroom, ibig sabihin conducive to learning. Ano po yung aayusin na lang natin? Motivation ng teacher and strategy. Ayan. Ang pangalawa ko po naman point, tandaan po natin na meron po tayong tinatawag na matalinong guro pero hindi magaling magturo. Again, meron po tayong matalinong guro o guro na matalino pero hindi kaya niya. Nahihirapan siya magpatuto ng mga bata. Meron pong ganong guro. Ano po? Samantalang meron din naman po tayong guro na hindi po katalinuhan, pero kaya niyang i-manage, kaya niya mag-facilitate ng bata. Maaring mahina siya sa content, pero yung pag-aasikaso, ano po, kung papaano niya i-manage ang isang classroom, magaling po sa classroom management setup, kaya niya pong asikasuhin ang mga bata, lalo na kung very childish po ang bata, medyo bata pa po ang estudyante. Lalo na sa ating KS1, ano po, na medyo kailangan pa po talaga ng aruga ng magulang kahit po nasa school na, ano po, talaga napaka bata pa po nito. Kaya po, hinaing ng ating mga guro, ano po, na hindi po talaga karapat-dapat, hindi nila deserve ang tawaging bobo. Dahil magkakaiba po, ano po, ng estilo ng pagtuturo, magkakaiba po ng motivation na ginagawa po ng guro. Depende po sa level din ng bata. And at the same time, ang big factor na dapat pag-usapan dito ay yung salary increase ng mga guro. Na kung saan, kung ito talaga yung uunahin at ipapriority, na ang guro ay magiging well compensated dahil all teachers, especially here in Philippines, really deserve salary increase, not tax increase. Ano po ang ibig kong sabihin? Sa nakikita po natin progression ngayon, sa promotion po ng guro, na kapag siya ay napopromote, nataas din po ang tax na binabayaran ng guro. Imagine, ano po, hindi po rin totally compensated ang guro kung ganun po ang mangyayari. Kasi tumaas lang po ang guro sa position, pero yung salary po niya, hindi talaga. They are not totally compensated. Ano po, ibang-iba po. Paano po ang pangangailangan ng guro? Ano po, paano po ang kanyang pangangailangan sa pamilya, sa bahay? Laking nakakaapekto po ito. Ito po yung pinaka-nakakaapekto. Hindi po ito yung skills talaga ng guro eh. Ano po, kasi kapag nag-invest tayo, katulad ng sinabi dun sa una, kapag nag-invest tayo sa guro, ang tinutukoy pong invest dito ay yung support ng ating government sa mga teachers natin. Dahil ang ating teachers ay napapag-iwanan na. Okay? Kaya dapat, kapag nag-invest tayo sa teachers, for sure na ang bata talaga ay lalago. Mag-grow na po kasi sila talaga ay matututukan ng mga guro. Maaring kaya ang guro ay pabaya sa classroom kasi siya po ay pagod na pagod dahil sa araw po ng Sabado o Linggo ay nagtitinda pa, nagsa-sideline, nagpa-part-time. Isa pong factor din po yun kung bakit nakakaapekto ito sa paghina ng bata. Kaya wala pong natututunan ng bata dahil ang guro ay pagod na. Ayan, bago po ako magpaalam, share ko lang yung isa pa nating napansin sa pagiging guro. Dahil ito po ay kwentong guro. Share lang natin, even though the teacher is still using the traditional way of teaching, using chalkboard and chalk, nakita natin na efficient and effective din yung teacher compared sa ibang teacher
na hindi nakuha yung interest ng mga bata, even they are using digital and electronic or elegant presentation with PowerPoint presentation, elegant instructional materials, pero hindi na-meet, hindi nakuha yung interest ng mga bata. See? Nakita po natin na bakit effective pa rin kahit traditional way of teaching ang ginawa ng isang teacher. Kasi depende nga po ito sa interest ng mga bata. Laking factor nito yung interest din ng bata. No po? At yung way, yung strategy ng teacher kung paano i-handle ang kanyang klase. No po? Muli, ang bidyong ito at ang komentong ito ay dapat ang pag-usapan ay kung paano tutulungan, palalawakin at patataasin po ang sahod ng guro sa Pilipinas. Ano po, mabuhay po at saludo po ako sa lahat ng guro sa Pilipinas at sa buong mundo, na especially po sa ating mga Filipino teachers na nagtuturo po sa iba't ibang bansa. Saludo po ako sa inyo. Dahil naniniwala po ako na wala pong bobong teacher. Ano po, ang kakulangan ay hindi lamang sa kahinaan ng guro, bagkus ang dami pong factors na maaaring sagabal sa pagkakatuto ng bata. Magandang gabi po sa lahat.